Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Isang magandang hapon Pilipinas. Welcome sa ito ba'y nagpangalawang episode ng Kayamayan sa DCRH ngayong 2026. Partner Cory, Partner Emer, magandang hapon Partner Cory. Magandang hapon, Partner Ricky at Partner Emer. Magandang hapon po mga kababayan. Partner Emer, parang dalawang
ang bakod mo ngayon dyan sa likod? Ano bang nangyari sa... Wala po ako sa Rehas, Chairman. Nandito lang ako sa may tapat ng Sierra Madre, here in Bulacan. Magandang hapon po dito sa GK. Binanggit mo yung Sierra Madre. Alam mo ba ang Sierra Madre? Kapag dyan dumadaan ng bagyo, protector ng Pilipinas ang Sierra Madre. Yeah, isa sa mga. Aba. Alam mo, little has been written about Sierra Madre, but the Sierra Madre mountain range is so long and is so forested. Kulang pang informasyon natin sa available dyan sa Sierra Madre. At dapat alagaan natin yan. At nandyan din ang mga kapatid natin sa CPP-NPA. Kamusta kayo? Kasi alam mo, partner ko, Riemen, it's like the Brazilian forest. Amazon forest. The Brazilian forest has so much natural ingredients that the pharmaceutical companies of America want to be there. Yan ang tunay na butika sa gubat. Can you imagine what is in the Sierra Madre? Yun. Oo. Yes. Kaya dapat protektahan yan. In fact, hindi ko alam bakit hindi pa siya dinideclare na protected area. Nabanggit nga natin kay Secretary Conrad Esterenandarian. Kasi dapat pinagsamang DAR, DENR, Bureau of Forestry. Pag prinotektahan mo yan, bawal nang magputol ng puno dyan. Tama. Dapat yun ang forest sanctuary. Correct. So there is such a thing. At ipagbabawal dyan yung mga magtotroso. Pag may naglalabas ng troso, uhulihin. Bawal magpasok at ng pamputol ng troso. Bawal din magsindi ng apoy. Kasi may mga ganyan, nagiging, ano ba yung natuto natin nung bata tayo, kaingin system. Naalala mo ba yun, Emel, yung kaingin system? O absent ka nun? Absent ka ba nun? Slash and burn, absent. Oo nga, tama. Diba? Thursday lang ako absent. Meron namang ganun, Cory, na pwede. Pero dapat, kagaya ng Yellowstone Park. Ayan. Tignan natin yung Yellowstone Park sa Amerika. Ang mga puno doon, di ba? Hundreds of years. At saka ang nagpo-protect na doon si Yogi Bear. Tama, naalala ko yun. Natawa kayo dalawa. Diba? Si Yogi Bear ang nagpo-protection doon eh. Ngayon, dapat gawa ng kalye. Yan. Na pwede mong daanan yung forest. Yun, okay yun. Diba? Pero hindi dapat nagtitigil dyan. Ang problema na pag ginawa mo ng kalye, baka doon na tumira. Hindi. Kaya kami nga, gumagawa kami ng BPK dito. Bayanihan at na kabuhayan. Nagtatanim kami ng agarwood at kung ano pa. This season, nag-umpisa na kami. Very good. Ngayon, pinag-usapan natin ng Sierra Madre. Ayan, nagsiselos ang Taal. Ayun. Nag-alto na. Naku, at Mayon, siyempre, nandun si Kuya Randy sa Mayon Volcano. Mayon, oo. Yes. At dahil nga dyan, dapat talaga pag-isipan yan. At siguro, manggaling sa Pangulo kung ano talaga ang gagawin natin sa Sierra Madre. I-research mo nga, Emer, kung ano ang mga restrictions yan. At yan ay mula sa Quezon hanggang sa Cagayan hanggang Isabela. Yung buong strip na yan. Aba talaga, Diba? For an island nation like us to have a forest like that. Yun lang di ba, Cory? Makiling. Madalas ako sa Makiling noong araw kasi hinahanap namin si Maria. Nakikita mo na si Maria. Hindi na Napanaginipan ko lang para ako nabuwabangungot kasi sabi ng teacher ko, uy, binangungot ka kagabi Kung ano sinasabi mo habang nasa camping, nasa tent ako. Ano daw? Sabi ko, hindi. Sabi niya, hindi. Binisita ka ni Maria. Ayun. Ayun. I grew up there I was an active Boy Scout. Oo. Na, nung ako in first year high school, nagkaroon ako opportunity to attend the 14th World Jamboree
in Norway. Ay, oo. I Yun, remember historic, that. Jamboree. Jamboree. Wala ako ng mga 1 buwan sa eskwelahan noon kasi nasa Norway ako. Ang galing, galing. Alam mo, sa Norway, Cory, yung summertime So, siyempre, may lake. Aba, walang damit, mag-swimming. Totoo, mga Europeano talaga. O, di siyempre, nakisabay na kami. Hindi, nag-swimming di kami ng... Di ba? Do as the locals do. Di ba? Yes. Pero lamig-lamig ng tubig kasi sa Norway, pag ganong oras, July to August, ang araw, maiksi. Tataka kami, alas 11 na ng gabi, maaraw pa rin. So, hindi ka makatulog sa tent, di ba? Maaraw. Pag bumagsak ng araw ng alauna, alam mo naman, nakakit ng alas 6, di ba? Alas 3, may araw na. So, silaw ka na naman. So, ano gagawin mo? Makikipag-ugnayan ka sa locals. Yeah, to know the culture. Pero siyempre, sa araw na ito, pag-uusapan natin mamaya yung ating ako, tinamaan din ako ng ubo Buti na lang, mabilis ko na agapan yung aking doktor at binigyan akong gamot. Pero uso ngayon yung flu, kaya mamaya makakausap natin yung guest natin. In the meantime, siyempre sa oras nating 4:12 ng hapon, ating puntahan kaagad ang balita mula sa Department of Agrarian Reform. At andito na. Go ahead. Sabi nga dito, no? 125 million ba ito? ML? Yeah. 125 million utang. Ang agraryo pinatawid, mahigit 5,000 titulo ng lupa. Marami yun, 5,000. Ang ipinamahagi sa mga agrarian reform beneficiaries ng Central Luzon. Sa Luzon ng San Fernando, Pampanga, nagatid ng malaking ginhawang pinansyal at katiyakan sa lupa ang DAR, Department of Agrarian Reform, sa pangunan ni Secretary Conrad Estrella III. Sa mga agrarian reform beneficiary, ARB, sa gitnang Luzon, matapos itong patawarin ang halos 125 million na utang sa agraryo at pinamahagi ang mahigit 5,000 titles ng lupa at certificates of condonation with release of mortgage sa isang sabay-sabay na malawakang pamamahagi sa buong reyon. Sa pamamagitan ng mga tinanggap na DAR sa mga lalawigan, direktang nakinabang ang mahigit 3,000 ARBs na tuluyang napalaya mula sa matagal ng pasanin sa amortisasyon ng lupa. Dahil dito, maaari na nilang ilaan ang kanilang limitadong kita sa pagpapataas ng ani, pagpapalago ng kabuhayan, at mas matatag na kinabukasan ng kanilang pamilya. Go ahead, Emel. Kabilang sa pinamahagi ng halos 500 e-titles sa ilalim ng Lands for Individual Titling o Split Project, mahigit 400 regular na titulo ng lupa at humigit kumulang 4,200 co-crops na kikinabang ang mahigit 4,000 ARB sa iba't ibang lalawigan ng reyon. Sa pagkakaroon ng malinaw at individual na pagmamay-ari ng lupa, mas nagiging bukas ang mga magsasaka sa pautang, serbisyong pampamahalaan at pangmatagalang puhunan. Ayon kay DAR, Central Luzon OIC Regional Director Eric Francis Luna, ang pinabilis na pagpapatawad ng utang at pamamahagi ng titulo ng lupa ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ni DAR Secretary Conrad Estrella III na pabilisin ang pagpapatupad ng reforma agraryo at agarang maiatid ang benepisyo sa mga magsasaka. Patuloy na binibigyang diin ni Secretary Estrella na sa pamamagitan ng pagpapalaya sa mga magsasaka mula sa utang at pagbibigay ng malinaw na pagkamayari ng lupang kanilang sinasaka ay nagbibigay sa kanila ng lakas sa loob na mamuhunan sa kanilang sakahan, magpataas ng produksyon at lubos na mapakinabangan ang bunga ng kanilang pinaghirapan. At ipinahayag naman ng benepisyaryong si Erwin Baor
kamusta ang baon, ang kanyang pasasalamat. Malaking ginhawa at kasiyahan ang nararamdaman namin ngayon. Lubos kami nagpapasalamat kay Pangulo, Secretary Estrella, sa DAR at sa lahat ng tumutulong sa amin. Ang pagpapatawad ng utang ay ipinatutupad sa ilalim ng Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act na nilagdaan bilang batas noong Hulyo 7, 2023. Pinapatawad ng batas ang lahat ng hindi nababayarang utang sa agraryo, kasamang interes at multa upang makatuon ang mga magsasaka sa mas mataas na produksyon, mas malaking kita at pangmatagalang seguridad sa pagkain. Yun. Maraming salamat. Congratulations. Yan na naman. Wala na utang. Di ba? Yes. Kaya importante talaga na papag-usapan itong mga ganitong mga napapatawa, utang. At malaking ano yan malaking ginhawa talaga yan kasi marami na ang taong nabulubi dyan sa naging sitwasyon na yan. At yung sinasabing Emancipation Act ay isa sa mga pinakamagandang nangyari sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Cory Estrella. Iba talaga yung may malasakit, di ba? Halos partner, linggo-linggo, no? Ang DAR Roadshow. Kasuli, baklahi uli si Sec. Dakto, linggo. Every Sunday yan. Walang tulugan ang linggo niya. No? Yeah, congratulations, Department of Agrarian Reform. Conrad. May iba naman tayo na mapunta tayo. Alam mo, itong nangyari kay Secretary Frasco, medyo controversial talaga. So, meron nag-post na photographer, bakit daw sa dami-dami ng mga pictures na kinunan, yung mukha ni Secretary Frasco ang ginamit. Ito palang photographer na ito, wala siya kinalaman doon sa project na yun. Hindi. Nakita lang niya. At pumilit siya magkomentaryo. Di ba? So, naglabas siya ng correction na wala siyang kinalaman doon. Hindi niya project. Hindi niya project. Wala siyang kinalaman. At nagpayak ng DOT na wala silang kinalaman doon sa magazine na yun. Ginawa by the magazine on its own. Kumuha ng file picture at ang file picture, yun ang ginamit na cover nung magazine. So ano mangyayari niya? So, di ba dapat siya mag-apologize sa gulong ginawa niya? Dapat, public apology. Ang problema na social wala siyang kinalaman, hindi siya involved, hindi pa rin siya kumuha ng pictures, nothing. Nagising lang siya, gusto lang niyang magkomentaryo ng opinion niya. Talagang personal opinion niya yun. Pero sa tingin ng department, meron yan nagpa-ignite. Diba? Kasi ako personally, nakausap ko si Secretary Frasco. Sabi niya, alam mo, Chairman Ricky, I avoided requests from the high-profile magazines to be on their cover. From day one, sinabi niya, Cory, ayoko makover. At kaya yung mga magazine, napipilitan gumamit ng file picture. And then she was subject to all of this. Sinasabi na walang marketing plan and all that. And yet, makikita natin in her 3.5 years in service, nadagdagan ang mga destinations, yung mga connectivity, ang coordination sa DOTR, sa DPWH, gumaganda para magkaroon ng mas maraming access ang turismo. At hindi 3 million ang dumating. Lumalabas sa report ngayon, naabot sa 6.5 million at the end of 2020. Ang dami pala yung tanggalin mo yung China factor. Kasi simula nang gumulo na yung China sa ating West Philippine Sea, hindi na talaga nagpupunta dito. But without the China factor, even without the China tourists, So, ang publiko ay dapat
maging maingat sa ganyang klaseng report. Talaga. Siyempre, meron palagi dyan na lalagay na mali siya. Ano ba yan? Puro mukha mo. Eh, sa totoo lang, nakita ko yung mga mukha nung dating sekretary. Nag-post pa sa speedboat. Tama. Nakita ko rin. Nag-post pa kung saan-saan. Parang naka-night gown. Night gown. Hindi ba? Oo. Partner Ricky, tama It mo. was the worst time under her. Because pandemic. Di rin naman niya kasalanan. Challenging talaga yung panahon So, ng Pilipinas ngayon. Hindi pala siya yung photographer, nagpaliwanag na hindi pala siya involved. So, I think he should apologize. Tama naman. Oo. Dapat potolan yung photographer na yan. Ako, diba? Kasi, tapos nga, may mga replacement. Ano mo, sabi ni Secretary Frasco, alam mo, we all serve at the pleasure of the President. Yeah. Depende sa Presidente yan. Diba? Kung talagang gusto silang palitan, so be it. Diba? Pero wag naman sabihin na dahil dyan sa photography na wala pa na siya kinalaman. Nag-post na. Diba? Kaya minsan sa social media, pabayaan mo tumakbo siya. Kasi in the end, he was proven wrong. Kaya nga minsan, mas mabuti pa nga, wag na lang pansinin yung mga comments na gano'n. Diba? But the problem is, sabi ng photographer, clarifies post linking DOT to Magazine ko. Sinabi nung Max Abasolo, sabi niya, I am not affiliated with Philippine Tropics, sabi niya, and I did not provide any photos or materials to them. My recent post reflected a personal observation made by my capacity as an independent contractor who has previously worked on creative materials in the Philippine destinations. Eh, gago ka pala eh. Di ba? No. Call it a spade. Alam niyo naman ako, Cory. Diba? Mali. Pero yung ganyang nag-post ka ng ganyan, irresponsible. Irresponsible. Diba? So, what happens now? Mag-apologize pa yan? I doubt it. Diba? See, obviously, arrogance prevails on him. Diba? Basta merong pwedeng mapulis o makontrol ang social media ngayon. No, but in this case where he practically changed his position after, he should be made responsible for the damage. Tama naman. naman. Bahala na ang department at sila. But alam mo sa Secretary Frasco, trabaho lang. Alam mo, here is a secretary who has to spend less time with her children. Eh, nung naging secretary yan, bago pang anak. So, nagninong at ninang kami sa kasal recently. Secretary, may oras ka. Ano mo, syempre, malapit sa akin. Nag-industry yung mother. Kasama niya yung anak niya sa wedding. Just so that she can spend time with that child. So, all of that is now something that's being discussed. And we wish her luck. Kung ano man yan. And sabi nga natin, di ba, trabaho lang yan. We know that government work is fulfilling, at minsan thankless. Thankless. Hindi minsan, Cory. All the time, it's thankless. Anyway, so oras nating 4:25 na. Magbe-break muna kami. At pagbalik namin ng happy, healthy at tinapa ni partner Cory. Sambay po mga kaibigan. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Benepisyo ng pagiging isang fur mom. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang pagiging isang ina, hindi lamang natatapos sa pagkakaroon ng anak. Dahil ang iba, nagiging nanay din ng kanilang mga mahal na alagang hayop. Kaya naman, ano nga ba ang benepisyo ng isang pagiging fur mom? Ayon sa wishbonepet.com, ang iyong fur baby ay iyo ring nagiging companion.
para rin itong tao na yung pwedeng maging kasama. Kapag nalulungkot ka, nariyan siya sa tabi mo. Dahil ayon sa ilang pag-aaral, ang aso ay mayroong empathic-like behaviors, habang ang mga pusa naman ay may kakayahang ma-pick up ang human emotions. Bukod pa riyan, ang pagkaroon din ng isang alaga ay iyong magiging kasama para makabuo ng magandang memories. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng pagiging isang fur mom. Tandaan, maging isang responsableng pet owner para maging masaya rin ang iyong alagang fur baby. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Naniniwala ba kayo na age is just a number? At ang pag-iedad natin ay hindi lamang nakikita dun sa mga plegis sa inyong mga mukha. Yung iba nga, bata pa, masakit na ang kanilang kasukasuan. At naka-attend na ba kayo ng high school reunion na mukhang mas matanda yung isa kaysa doon sa isa? Baka kasi inalagaan nila ang kanilang kalusugan. And that you can do for yourself. Kami pong mga doktor ay may tinatawag na telomere. Alam po ninyo, ito ay nakikita sa ating DNA. Sige na nga, yung tinatawag ba nating genes? Although mayroong mga tao na prone sa aging, maaari po natin itong bawasan at paikliin. And how do we do that? Hindi lamang sa mga pagpahid ng kung ano-ano sa ating mukha o kaya sa pagkukulay ng ating mga buhok. Kailangan alagaan natin ang ating katawan internally by taking supplements to keep us young and healthy. Dito po pumapasok yung mga natural supplements na kung tawagin natin ay may alpha, beta at gamma mangosteen. Alam po ninyo ang ginagawa nila? It prevents damage to our cells. It prevents damage doon sa binabanggit nating telomere. Para naman ang ating balat ay manatiling maganda at makinis. Para naman ang ating mga kasukasuan ay hindi naglalagatukan. And of course, para naman ang ating mga organ ay healthy and functioning. Keep young, hindi lamang young at heart, kundi para manatiling fresh, para manatiling mukhang bata. And I would recommend MX3 Plus Capsule. It contains L-carnitine and coenzyme Q10. Take once or twice daily. Oh, take care. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy
ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya mo yan sa DZRH, bahagi ito natin programang 4:31 hapon. Happy, healthy at iba pa. Partner Cory, go ahead. Siyempre, gusto natin maging healthy sa 2026. Ang pinili natin ngayong hapon na ito ay mga everyday aches and pains, yung mga pang-araw-araw na mga reklamo natin sa katawan. Tulad ng, matanong ko nga, may kirot ka ba? Napasok ka ba? Masakit ba ang katawan mo? Diba? Yung mga everyday aches and pains. Nag-e-emote na si Partner Emer dyan. Sakit. Okay, mag-umpisa po tayo sa bruises and sprains. Hindi maiiwasan yan, di ba? Anong gagawin natin? Kasi maraming taong nalilito. Ano bang gagamitin ko? Cold compress o hot compress? Kung meron kayong, let's say, namamaga, meron kayong sprain, o meron kayong bruises, anong gagamitin nyo? Ito yung rule ng mga doktor. The first 24 to 48 hours, so yung unang 24 hanggang 48 hours, ay gagamitin ang cold compress. Yun, cold compress. Dapat malamig. Dapat ice ang ilalagay sa isang ice pack, sa ice compress, at yan ay ilalagay sa lugar na kung saan meron kayong konting maga. Ngayon, gaano katagal? Dapat not more than mga 5 or 7 minutes sa lugar na yon. Then after a while, rest mo na. After 10 minutes, ilagay ulit. Tapos hanggang 20 minutes pwede. Tapos tanggalin ulit. Hindi pwede tuloy-tuloy. Oo. Ayun, that's the compress. Pagkatapos ng 48 hours, pwede po tayong maglagay ng warm compress. Okay. Malinaw na yun. Let's say, nagising ka sa umaga, tapos masakit ang likod mo, let's say yung balakang mo, di ba? Very stiff. Kung dahil lang sa stiffness, pwede maglagay ng warm compress. Pero kung meron kayong pasa, o meron kayong pamasa, ang ilalagay ay cold compress. Cold compress. Malinaw? Okay. Cold, Okay, cold, warm. Ito, cold muna before warm. After 48 hours, pwedeng warm na. Pero kung let's say, stiff ang katawan mo, pwedeng maglagay ng warm kaagad. Let's say, frozen shoulder natin, o let's say, basta meron kang sprain sa kamay. Di ba? Or stiffness, especially for lower back, maganda yung warm compress. Ito, minor burns. Mga tao, hindi nila alam Pag napaso sila, let's say minor burns lang, ano ang gagawin nyo? Huwag kayong maghanap ng mantikilya. Hindi yan ang ginagamit. Yung mantikilya... Sa tinapay ginagamit yan, sa tinapay. Huwag kayong maglagay ng mantikilya or oil sa napasong kamay o paa, okay? Ang gagawin po natin para bumaba ang temperatura ng init ng pagpasok sa kamay o paa, you put it under running water. Buksan ang gripo, ilagay yung kamay doon para, bumababa yung tubig doon, binubuhusan yung tubig ng faucet water, sa ating kamay para bumaba ang temperatura or init ng kamay o lugar kung saan napasok po kayo. Pagkatapos noon, ito ang ginawa ko para sa sarili. Nagpitas ako ng fresh aloe vera sa garden. Fresh! Binalatan ko yung aloe vera. Tinugasan ko ng konti para matanggal yung yellow, sticky part ng aloe vera o yung sabila. Tapos pinatong ko sa kamay ko na napaso at binalo ko ng panyo. The next morning, pumunta na ako sa doktor. Sa totoo lang, mga kaibigan, mga kababayan, ginamit ko yung sabila. Okay? Sabila. Alam po ninyo, pagising sa umaga, halos nawala na yung init ng kamay ko. Yung init ng paso. Parang aloe vera ba yan?
Aloe Galing, vera ah. is Sabi na nga. Sabila. Sabi Wild lang. yan. Wild na halaman yan. Okay. Yan. Minor but nung pumunta ako sa doktor the next morning, tinanong nila sa akin, anong nilagay mo? Sabi ko, running water, very good. Pagkatapos nilagay ko ng aloe vera, ha? Sabi ng doktor, nilagyan mo ng aloe vera? Opo. Oo, bakit? Tama. Alam mo, nag-umpisa na ang paghihilom ng aking balat. Galing ah. Okay, I don't need you to. minor body aches. Pag masakit na masakit ang legs natin na sobrang bigat at hindi tayo makapagod. Pagdating sa tahanan po ninyo, itaas ang mga paa. Mas mataas pa sa ulo natin. So, nakahiga tayo tapos nakataas yung paa. Let the blood, yung circulation ng ating dugo ay kailangan bumalik sa puso. Huwag mag-iipon sa paa para mawala ang inflammation. Ngayon, kung meron po tayong foot soak, mas maigi. Dapat meron tayong konting balde, maliit na balde, lagyan ng warm water, hindi masyadong boiling water ha, warm water, lagyan ng asin dagat. Salt Alam niyo water. bakit asin dagat? Kasi yung asin dagat ay mataas sa magnesium. Magnesium. Yung magnesium ay pamparelax ng ating muscles, especially tired muscles. Okay? Yung Kung pala. gusto po mang dagdagan, kumuha tayo ng magnesium powder at pwedeng ihaluin yung magnesium powder sa mainit na tubig. Now, ang foot soak natin ay dapat 30 minutes, 20 to 30 minutes. Pagkatapos mararamdaman po ninyo na nagre-relax na yung inyong mga muscles. Pagkatapos kung meron tayong coconut oil, pwede rin imasahe ang paa kasi lahat ng mga nerve endings ay nasa paa po natin. Imasahe lang ng konti. Ngayon, huwag kayong magpapamasahe kung meron kayong lagnat. Bawal. Ayun, bawal pa tayo. Bawal. Okay, yan ang ating happy, healthy at ang ating positive thought for the week is, gagaling na ako. Gagaling na ako! I will get well. I will get At syempre, pag meron po kayong consistent at persistent body ache and pain, magpakonsulta po kayo sa doktor. Kaya ang special guest po natin ngayon ay doktora, batikan na doktora, partner Ricky. Yes, okay. It is. Ano kaya pinag-uusapan natin ngayon kundi ang super flu. Takot ang buong Pilipinas sa super flu. Kaya tumawag po kami kay Dr. kay Samuel Ang ng Chinese General Hospital. Hello, Doc. At makakausap natin siya after the break. Sabay po mga kaibigan, 4:38 ng hapon, magbabalik po kami at makakausap natin ang ating special guest. Special guest. Tama. Number. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tuwing tayo ay nalulungkot, isa ang ating mga alagang aso sa mga hayop na may tinatawag na sixth sense, kaya't nararamdaman ito kapag hindi maganda ang ating mood o kailangan ng emotional support ng kanilang fur parents. Kung kaya't, tinawag na rin ang mga ito bilang a man's best friend. Pero sa isang bagong pag-aaral, hindi na lamang sila mingming o bantay ang may kakayahang magbigay ng emotional support sa tao, kung saan madalang pa nga silang pag-usapan, walang iba kundi ang mga pagong. Ayon sa Lincoln University, ang mga red-footed tortoise na may scientific name na Chelonoidis carbonaria ay may kakayahang makaramdam ng optimism at anxiety, mga emosyon na karaniwang naiuugnay sa mga tao at mammals. Sa isinagawang eksperimento, 15 pagong ang sinuri upang alamin ang kanilang reaksyon sa tinatawag na cognitive bias, isang uri ng test kung paano naapektuhan ng emosyonal na kalagayan ng isang hayop ang kanilang paghatol at paggawa ng desisyon. At base sa resulta, ang mga pagong na lumaki sa mas masigla at stimulating na kapaligiran ay mas nagpapakita ng optimistic na pag-uugali o ika nga nila, mas positibo ang tingin sa mga bagay-bagay. Samantalang ang mga pagong naman na nasa payak na environment ay nagpakita naman ng pagkaaligaga sa tuwing nagkakaroon ng mga bagong stimuli sa kanilang kapaligiran. At fun fact, isa rin ang mga tortoise sa mga itinuturing na longest living animal in the world, kung kaya't ganun na lamang ang kakayahan nilang mag-adapt sa kanilang paligid.
Dagdag pa ng pag-aaral, ang panibagong kaalaman daw na ito ay maaaring maging basihan para sa mas maayos na pangangalaga sa mga pagong, lalo na sa mga namamalagi sa bahay bilang pet o sa mga pasyalan tulad naman ng zoo. Ito rin ang nagpapatunay na ang pagpapahalaga sa emosyon ay hindi lamang dapat sa mga tao, kundi sa iba pang buhay na nilalang na posible nating makasalamuha araw-araw. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagbabalik po ang KMN sa DZRH sa ating programa, sa bahagi nating programa 4:42 ng hapon. Pakikilala na ni Partner Cory, ating special guest, at pag-uusapan natin ang nararamdaman mga flu at super flu symptoms na nararamdaman ng Pilipino. Go ahead, Cory. Ayan, mga kababayan, ito na. Sasagutin niya lahat ng ating mga katanungan tungkol sa super flu. Please welcome Dr. Alma O. Reyes Adatu, Adult Infectious Diseases Specialist ng Chinese General Hospital. Hi, Doktora. Doktora Alma. Hello. Welcome to the show, Doktora. Mute. Hi, Doc. You need your mic, Doktora? Yan. Alright. Hi, welcome, Doktora. Thank you for having me. First and foremost, thank you for your time. At very familiar ako sa Chinese General Hospital. Dati pinupuntahan ko din si Dr. Charles Chante. Yes. I'm not sure lang if he's still there, no? But I used to see him there. And marami ring project dyan ng Federation of Filipino-Chinese. Si Mr. James D. At saka partner, ang linis ng hospital. Yes, correct. Well, sabi nga ni Cory, a lot of people, Doktora, feel cough. Ako, I went through this past week. Ano ba itong nararamdaman ng mga super flu na ito, Doktora? Is this something that's happening worldwide, Doktora? At nandito na kaya sa Pilipinas? Okay po. So, thank you po for inviting me, no? So, unang-una po, para hindi tayo kabahan, no? So, ano po ba yung tinatawag natin na super flu? Actually po, it is not a brand new disease nor it is a new virus. Instead, it is only a variant or what we call the subclad K of influenza A or the H3N2 virus, which is the seasonal flu virus lang po siya, no? Parehas lang din po, no? Yung usual flu na nakukuha natin. Siguro, natawag lang po siyang super flu because it spreads quickly, ang bilis, diba? Mabilis ka agad nagkakahawaan. And then it causes more intense symptoms in some people. And then in other countries po, tumataas yung hospitalization nila kasi nga mabilis siya magkalat sa mga individuals po. Kaya siguro yun yung natawag natin na super flu. Actually, talagang influenza virus lang po siya talaga. So, is talaga influenza na alam natin, nakilala natin. Pero kasi ang mga viruses kasi, matatalino kasi sila, no? They mutate. Parang dating panahon, remember when we had COVID, diba? We had this kind of variant and then after some time, it developed to another variant kasi ang mga viruses, they're smart. Kaya nilang gumawa ng parang shield, diba? Para gawa sila ng gawa, so nag-mutate sila ng mutate. Ganun po, kaya nagiging mas malakas sila. So, ibig sabihin, pag nag-mutate, meron bang gamot o antibiotic na kaya ng mga bagong mutation? Actually po, pag sinabi nating viruses, antibiotics will not work, no?
Talaga, viruses na gagamot lang siya is through antivirals but not antibiotics po. And yung importante is our immunity, no? Because once our immunity is down, talagang mas mas prone kayo, mas mabilis kayo makapitan ng mga viruses. Kaya nga po, meron tayong mga tinatawag na vulnerable population. Those are yung mga infant, yung mga children, elderly, like yung mga 6 years old above, yung mga patients immunocompromised, meaning sila yung may diabetes, may hypertension, undergoing hemodialysis, may cancer, or receiving immunosuppressants like steroids, because yung mga immune system nila is mababa. No? So pagka mababa yung immune system ninyo, mas mabilis ka talaga mahawaan or makapitan ng mga virus. Ano ba yung unang simptoma ng super flu? O meron mga ibang simptoma dyan, di ba? Mga regular symptoms tulad ng sakit sa katawan, sa kasukasuan, lagnat. So usually po, tama po. Pag nagkakaroon tayo ng flu, di ba? Usually naman po, nagkakaroon tayo lagnat, you feel down, you have sipon, you have ubo, no? Masakit yung mga kasukasuan mo. Ganon din. Yun din ang symptoms ng tinatawag natin na super flu, no? But actually po, ang difference is very sudden ngayon. At saka, mas masakit yung mga kasukasuan natin. But the symptoms are halos the same po, since influenza pa rin po siya. So, mas matindi ngayon yung epekto ng mga symptoms. Yes po. Mas matindi. So, partner, yung unang simptoma mo ng flu, siguro mild pa rin yun. Tsaka kailangan ma-address ka agad. Naagapan ka agad. Oo, di ba, doktora, when you feel this, call your doctor, di ba? As much as possible, do not try to self-medicate, di ba, doktora? Kasi, go ahead. Kasi, kaya po, ang kailangan natin, no, since nga, nasa paligid natin yan, no? Tapos together with the weather, alam naman po natin talaga pag kunwari cooler months, which is happening right now po, talagang mas prone talaga tayo magkaroon ng flu, kumbaga flu season, no? That's why dapat yung mga daily habits na ginagawa natin, common things lang po, no? Yung proper respiratory hygiene. Number 1 is wash hands regularly, at least 20 seconds, especially sa labas, no? Nagkahawak tayo kung ano-anong ba. And then, yung ginagawa din natin during the COVID times, no? Avoid touching your eyes, your nose, your mouth. Dapat lagi malinis ang kamay natin. And then, you have to practice the cough etiquette, diba? Pag tayo ay may ubo or nagsisipon, you have to cover your mouth, no? Kasi mabilis talaga siya makahawa. And then, next is yung avoid close contact with sick people. So, for example, ako, may sakit ka, huwag nang pumasok or mag-rest na, or you wear mask. Stay at home. And then, we all wear mask. Yes. So, hindi naman, like ngayon, na-lift naman na natin, we don't wear mask anymore. But dapat po, as a responsible individual po, no, you know you're sick, you have sipon, alam natin, ito nga nangyayari, no? Dapat be responsible to wear mask. O kung hindi na lang siguro papasok sa work para hindi tayo makahawa na iba. Lalo na yung mga vulnerable population po. Bilang isang doktora, ano ba ang ginagawa nyo sa pampaiwas na magka-flu, doktora? Very good question po, ma'am. So, una-una po, importante is vaccination, no? So, di ba tayo naman, importante talaga is prevention pa din. So, vaccination natin, the vaccine po every year, okay? So, ngayon, year 2020, January. So, actually po, yung vaccine na nilalabas natin, may dalawa kasing hemisphere yun eh. Tawag natin northern at saka southern hemisphere po. So sa atin po sa Philippines po, what we have is the southern hemisphere po. No? So hindi siya lumalabas
ng January, February. Usually po lumalabas yan ng mga March, April po nagiging available. All throughout the year po, available yun. So, what we do po is we advise po the patients, general population po, is to receive the vaccine once it's available. So, usually po, yung vaccine, every year, nagbabago po siya. So, pagdating ng December 2025, mag-aantay tayo for the new year po, na maglalabas tayo ng year. Kasi nagpapalit po siya ng strain. That's why po, dapat yearly updated po yung vaccine natin. So, for example po, may mga patients na sabihin nila, hindi mo na ako magpapavaccine. Kasi last year, I received naman po, i-delay nila. Still, we recommend pa din po, kahit na kunwari latter part of the year, third quarter or fourth quarter, still we recommend to receive the vaccine kahit po late because may protection pa rin po matatanggap. Hindi namin sinasabi po na once you are vaccinated, zero or hindi ka na magkakaroon ng ubo, ng sipon, pwede pa din. Pero at least may panlaban ka na. Meron ka ng na-build up immune system mo. Partner Ricky. Ideally, Doktora, since you're saying na yearly ino-offer, do you take it when you know the season's going to change? Yung dadating na itong mga weather na ganito. Kasi ngayon, mainit sa araw, malamig sa hapon hanggang gabi. So, do you have it early? Like a month before? Or ano bang effectivity nun, Doktora? Actually po, yung sa atin po, sa Philippine setup natin, dumadating po yung influenza vaccine po natin. Usually po, most of the time, March, April, May po. So, as it becomes available po, it's better to take it. No? Kasi like, for example, di ba tayo sa Philippine setup, kasi ang flu season natin is during June to November po. Di ba? So, okay. Dating. But right now po, November, December, January po, sobrang lamig yung season natin. Kaya kung makikita ninyo sa ibang, like the US, they had a high number because of the winter season. So, hindi po, mas maganda po na once it becomes available, you receive it po. Kasi it's a long protection. So, ito, may tanong, Doktora. How does one boost its immune system? Yes. How to boost our immunity? Palakasin natin ang ating tanong ni Mr. Jump. Yes. So, how to boost our immunity? Very simple lang, no? Siyempre, kailangan you get enough sleep, at least 8 hours of sleep, no? Kumain tayo ng mga healthy food, no? Good exercise, and keep yourself hydrated po. Supplements can also help us boost the immunity, no? Yun yung sinasabi natin, mga vitamins. They are add-on. But ang importante talaga is you have a positive outlook din, no? Handling stress, eating well, no? Good exercise. Those are the simple way on how you can boost your immunity. Ayan. Ay, iwasan ng exercise, partner. At saka, kumain siguro ng prutas, di ba? Marami kasi doktorang tinuturo si Cory dito na sinusubukan namin gawin ni Emer. Yun lang hydrated, di ba? Natuto na namin kay Cory yung doktora na at least 7 to 8 glasses of water a day. Malaking bagay para sa boosting ang immune system yung tubig. Yes. Water is life. Yeah. A lot of people kasi ngayon siguro gusto nila hydrated pero more of coffee or yung milk tea, but still best is water. There you go. Well, kamusta naman ang sa Chinese General? Marami bang mga pasyente ngayon doon dahil dito sa changing season, Doktora? Yan. Yes po, marami kami mga patients. Ang nangyayari kasi is that if kunwari yung vulnerable population again, no? Yung mga elderly, kunwari nagkaroon sila ng flu-like symptoms and then sa bahay napabayaan since nga bagsak yung kanilang immunity,
So most of the time po, nagde-develop into pneumonia. Yun yung isa sa mga complications ng virus na ito. Kaya medyo natatakot tayo for the vulnerable populations po. So usually po, we do not admit naman pag mild to moderate symptoms of flu symptoms lang. Pwede natin i-manage yun sa bahay. Pero kapag kunwari po naging severe na, like kunwari nahihirapan ng huminga, yung patient po is nagpo-complain na ng masakit ng dibdib, or decreasing na yung appetite niya, or persistent na ayaw bumaba yung lagnat, tapos tumatagal na yung symptoms niya ng 7 to 10 days, and then nasa vulnerable population siya, better for the patient to be admitted po. Yeah. Okay. Well, Doktora, alam namin very busy ka, even if it's a Saturday. Nasa iyo opportunity magbigay ng huling paalala sa ating mga listeners, hindi lang dito sa atin sa Pilipinas, pati sa mga OFW families sa Taro. Yeah. Go ahead, Doktora. Thank you po. So, since ito po, nandito na, no, yung tinatawag natin super flu, pero actually po, hindi siya bagong sakit, no? Again, it's a mutation lang ng seasonal flu natin. So, dapat po we are prepared and we know how to prevent. So, always, itong sakit na ito, concern is reasonable but panic is not. So, anong mga importante natin kailangan din? Number 1, vaccination. So, soon, lalabas din yung vaccination natin, yung flu vaccine for year 2026, no? Kung available, please avail of it, no? Sa lahat ng age available, pwede po yan. Second is hygiene, no? That itong vaccination at saka hygiene, both of them, partner yan for the best protection po. And then, third po is if we get this flu vaccine, flu illness po, remember po na most people will recover with it, no? Huwag kayong matakot na, hala, nagkaroon ako ng ganito, baka di ako gumaling. Gumagaling po tayo, no? Kailangan lang talaga pataasin natin yung immune system natin. And then, ang kailangan natin talagang bantayan is yung mga vulnerable individuals, yung mga elderly natin, no? So high-risk individual should be taken care of talaga. So sila yung mas matagal mag-recover or mas nagkakaroon na mas maraming complications po. Thank you, Doktora. Thank you for your time. At hope you will allow us to call you from now and then kasi marami mga tawag sa amin, mga listeners namin, mga televiewers. And this is a way to give them this public service. Maraming salamat, Doktora. Thank you, Doktora. Thank you. Sa oras natin, 4:58 ng hapon. Alam mo naman tayo, on time tayo mag-upisa, on time tayo magtapos. Partner Cory, may babatiin ka pa. Ngayong malapit na naman ng Chinese New Year. Ay, oo nga. Year of the Fire Horse. Wow. Handa na po tayo. Kasi ang sabi nila, yung taon na darating sa Chinese New Year ay anong sasabihin natin? Passionate. Magiging matindi ang init sa buhay po natin. Grabe. Sa lahat ng bahagi ng buhay po natin. Okay, Emer? Yes, happy birthday, Adel and Dodi de la Cruz. Remember nga, ngayong translasyon, congratulations at naibalik natin ng matiwasay, mahusay, mabilis. Nakarating din ha. Ang tagal. Ang tagal bago makarating. Announce mo rin dito, Emer, yung ating reunion. Forthcoming, LSGH reunion. Sa February 7 po, yung mga lahat ng alumni ng Lasal, Green Hills, homecoming ho sa first Saturday ng Pebrero. One more time. Yung bang theme? Tingin mo na yung poster para ma-poster natin dito sa ating Facebook page. Oh, yes. Thank you. And remember, after the Christmas break, Christ is still with us. Tuloy-tuloy lang. Of course, hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Happy birthday sa lahat na may birthday ngayon. At sa siyempre. Siyempre. Siyempre, anak ko si Ines last January 4. At dalawang anak ko, January 27, si Miguel at saka si Mateo. Yeah. At masarap daw sa Cafe Kultura. Cafe. Hindi ba tayo nag-cancel kahapon pero mag-schedule din tayo dahil jam-pack. Cafe Culture, Mall of Asia. Congratulations. Ay, commitment ko sa dalawang inyo, sa inyong dalawa, nakakain tayo doon.
No problem. Alas 5 na po ng hapon, sa ngalan po ng ating mga guest, tandaan nyo tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Ako po si Chairman Ricky. Ako po si Cory Quirino. Ito po si Emer Magno Gingon. Tandaan nyo, 4 to 5 p.m. dito sa DZRH ang programang Kaya Mo Yan. Bye! Weekend! Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fab Con, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom.